Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat and let us declare the Word of God sa ating mga buhay. Paraphrasing John 10:10 ng Message Bible, let us all declare, Jesus came so I can have real and eternal life, more and better life than I ever dreamed of. Amen? Amen po ba? Yan ang kayang ibigay at gustong ibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And can we say to somebody, let's celebrate the fullness of life in Christ. Let's celebrate the fullness of Christ, the fullness of life in Christ. Amen? Sige po, isang malakas na palakpak sa Panginoon. At tayo po ay makakaupo na. Praise the Lord. Good morning. Last Sunday, sa lahat po ng naririto, we came to understand that the fullness of life, yun na yun, Teo. That the fullness of life, ibig sabihin, a life of satisfaction, a life of meaning, a life of purpose, a life of joy, can only be experienced not just by having wealth, not just by having power, and not just by having popularity. Nakita natin, ekes ang mga ito. Nakita natin last week sa buhay ng mga mararaming tao na mayayaman, very popular, very powerful, na hindi ito ang nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay dahil nakita natin that their life is still sad, kulang pa rin ang buhay nila at nagpakamatay sila dahil sa kakulangang ito. Kaya nga makikita natin na hindi kung ang inaasahan natin na we will have the full life, we will have joy, we will have satisfaction sa pagkakaroon ng kapangyarihan, sa pagkakaroon ng tinatawag natin na kayamanan at kasikatan, kapatid, nagkakamali po tayo. Amen? Ngayong umagang ito or even last week, nakita natin na maaari pa rin nating maranasan yung tinatawag na life full of satisfaction, a life full of joy, a life full of meaning and purpose, kahit wala pa tayo ng mga bagay na yan. Kung tayo po ay mabubuhay sa kalooban ng Panginoon at mabubuhay na gumagawa ng mabubuting gawa sa ating kapwa. Amen? This was last Sunday. Nakita natin that if we live in Christ, if we live in the will of God, and if we live doing good works, sigurado mas magkakaroon ng kahulugan ang ating buhay. Mas magiging masaya ang ating buhay. At masasabi natin that we indeed have a full life. Amen? Bakit po doon? Dahil wala nang mas siguradong buhay kung hindi ang lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Wala nang iba. Gusto mong maging makahulugan ng buhay? Walk at the center of God's will. Gusto mong secure ang buhay mo? Walk at the center of God's will. Gusto mo na may kapayapaan? Walk at the center of God's will. At wala na pong iba pang mas rewarding na buhay kung hindi yung gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Amen po ba? Kung gusto mo ng ansaya ng puso mo, mapayapa ang puso mo at masaya ka, gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Because again, there's no more rewarding na experience kung hindi yung palagi tayong gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Can hear an amen sa mga mabubuting anak ng Diyos dito. And today, as we continue our series this month on revival to celebrate the fullness of life, let's look to another way of experiencing a full life. Habang magpapatuloy po tayo sa series na ito, ay tingnan naman natin ang isang bagay na kung gagawin natin ay makapagbibigay din ang tinatawag natin na the full life. Ano po ito? Ephesians 6:2-3. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Let's all read together. Honor, esteem, value as precious your father and your mother, and be respectful to them. This is the first commandment with a promise, so that it may be well with you, and that you may have a long life on the earth. Amen? Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo last Sunday, the key to experiencing the full life is to find out what your God-given calling is, and then doing it.
Ang susi para maranasan natin ang tinatawag nating buhay na puno ng kahulugan, buhay na masaya, buhay na secured, buhay na mapayapa, ay yung malaman natin, ano ba yung tawag natin na galing sa Diyos at matapos nating malaman ito, ay atin itong gawin. Amen po ba? We are called, number 1, to live in Christ. Yan yung una nating nalaman last Sunday. Tinawag tayo na mabuhay kay Kristo. Mabuhay sa gitna ng kalooban ni Kristo. And when we do that, we will surely experience the full life. Amen? Pangalawa, nakita natin that we are to do good works. Tinawag tayo para maging mabuti. Tinawag tayo para maging generous. Tinawag tayo para maging matulungin. And when we do that, nakita natin last Sunday, we will also experience the fullness of life. Amen po ba? And today, pinapaalala ng salita ng Diyos ngayon na meron pa tayong pagtawag na galing sa Diyos, and that is to honor our parents. Amen po ba? Humahanap tayo ng full life, humahanap tayo ng buhay na masaya, humahanap tayo ng buhay na mapayapa, humahanap tayo ng buhay na secured, humahanap tayo ng buhay na puno ng meaning. This is the third way. If we are really serious to find the fullness of life in Christ, then honor your parents. Mula pa po sa Old Testament, Exodus 20 verse 12, Deuteronomy 5:16, hanggang sa pinag-aaralan natin na New Testament, Ephesians 6 verse 2 to 3. And up to now, yung command to honor your parents at yung reward of doing it, yung reward na magkaroon tayo ng isang mahaba at satisfied life pag ginawa natin ito, ay nananatili pa rin. Huwag natin pagkakaisipin na ang command na ito ng Panginoon is only good in the Old Testament. Itinawid ang command na ito sa New Testament. At naniniwala po ako hanggang ngayon, it still remains. Amen? Ang command na ito to honor our parents still remains. At dahil nananatili ang command na ito, gayon din nananatili pa rin ang kanyang blessing, ang kanyang reward. Ano ang reward? Long and satisfied life. Nananatili pa rin ito hanggang sa mga oras na ito. Kaya nga po mga kapatid, if we really want to experience the fullness of life, again, kung gusto talaga nating maranasan ang isang maalwan na buhay, a well life, a long and satisfied life, a life full of meaning and purpose, a life full of joy, a life of salvation, then let's begin in honoring our parents. Amen. So, in what practical ways can we honor them? Paano ba natin gagawin ito, Pastor? Give us some practical ways from the Bible. Well, let the Word of God show at least 3 ways as we continue our message last week entitled, Live Life to the Fullest. Pakisabi sa katabi mo, live life to the fullest. Again, Ephesians 6 verse 2 to 3. St. Paul says, honor, esteem, value as precious your father and your mother, and be respectful to them. This is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may have a long life on the earth. Sino po sa atin dito ang gustong mabuhay ng mahaba at maalwan na buhay? Amen. Gusto nating lahat yan. Sino ang gusto na maranasan yung tinatawag na full life? Gusto po ba natin? Mabuhay na pinagpala, mabuhay na may kapayapaan, mabuhay na may kagalakan, mabuhay ng may purpose. Gusto nating lahat yan. Then what is the key? Ano po ang susi para dito? Honor your parents. Pakisabi sa katabi mo, honor your parents. Now, how do we do that? In 3 practical ways. Number 1, how to honor our parents. Ask for and listen to their counsel. Tama po yung narinig natin. Mula sa salita ng Diyos, gusto natin bigyan ng honor, gusto po natin bigyan ng kaligayahan ng puso ng ating mga magulang. Then we ask for and listen to their counsel. Proverbs 1:8-9. My son, hear the instruction of your father,
and do not reject the teaching of your mother, for they are a garland of grace on your head, and chains and ornaments of gold around your neck. Look at that. Mismong si Haring Solomon ang nagsasabi sa ating lahat ng mga anak, pakinggan niyong mabuti ang instructions ng iyong mga papa, tatay, daddy. And then sabi doon, wag na wag ninyong babaliwalain, i-reject ang anumang itinuturo sa inyo ng inyong mga nanay, mama, mami. Why? Sabi niya, ang mga advices na ito, instructions na ito, teachings na ito ng iyong mga parents ay gaya ng, what is a garland? Lay, garland, no? Na nakalagay sa inyong mga ulo at ito ay parang chain, necklace of gold na nasa inyong mga liig. Amen po ba? Now mga kapatid, why do we need to listen to and ask for their counsel and advices? It's because, number one, parents have the benefit of experience. Parents have the benefit even of regrets in life. Parents have the benefit of lessons learned. At dahil po dito, they can offer a perspective that we as children do not always see. Hindi po natin maikakatwa na yung ating mga magulang, marami na po silang natutunan sa buhay. Marami na po silang alam sa buhay. Marami na silang experience sa buhay. Marami na rin kapalpakan sa buhay. Tama po ba mga parents? Kaya nga dahil doon, makakapagpakita ang mga parents ng ibang anggulo ng mga sitwasyon na maaaring hindi pa natin nakikita ng mga anak. Tama po ba? Our parents can always give a different perspective, a different angle to a situation na maaaring tayo mga anak ay hindi natin nakikita. Why? It's because mas experiensyado ang ating mga magulang kahit kontra sa atin. Tama po ba? And itong verse na pinabasa natin, it assumes that the parents follow God and His ways. Tama po ba? Ina-assume niya na ang ating tatay, ating nanay ay sumusunod sa Diyos at sa kanyang salita ng Diyos. But then kapatid, kung, for example, hindi pa Christian ang atong mga parents, hindi pa rin ito enough para hindi na tayo manghingi ng advice sa kanila. Because we still believe na kahit hindi Christian ang atong mga parents, marami pa rin po silang maibibigay na mga advices and counsel tungkol sa mga bagay sa ating buhay na siguradong hindi natin alam. And still, asking for and listening to their advices and counsel will give joy and honor to their hearts. Amen? Siyempre naman, Pastor, pag hindi Christian ng parents, huwag mong tanungin tungkol sa will of God. Wala naman sila masasabi doon. Maaari ikaw ang magsabi sa kanila. Amen ba? No? Pero, again, kung hindi pa po Christian ang ating parents, hindi ibig sabihin na hindi na tayo kukonsulta sa kanila sa mga bagay-bagay. Because again, marami pa silang alam tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay na pwede natin paghugutan ng lakas at kaalaman. And again, if we ask for and listen to their advices and counsel, it will surely give joy and pride in their hearts. Bakit po? Siyempre sa isip nila, tong anak ko, kahit malaki na, kahit nakapag-aral na, kahit mas nakapag-aral pa sa akin, kahit nasa hustong edad na, o kaya kung minsan kahit may sariling pamilya na, bumabalik pa rin sa akin to ask for my wisdom or counsel or advice about things in life. Nakaka-relate na po ba yung mga medyo may edad na ng mga parents dito na binabalikan pa rin? Sabi ni Pilar, hindi pa ako ka-relate, hindi pa ako matanda. Mga kapatid, nakakapagbigay po talaga ang mga bagay nito. Just the simple things that, lalapit ka sa tatay mo or nanay mo and you will ask for counsel and advice. Kahit na sabihin pa natin nakatapos ka na ng eskwela, kahit pa sabihin natin na may trabaho ka na, may negosyo ka na, kahit pa sabihin natin na may sarili ka ng pamilya, still,
Nauna pa rin yung ating mga magulang at mas may experience pa rin sila sa mga bagay-bagay at mas may kaalaman sila sa mga bagay-bagay kontra sa atin. Therefore, if we want to give joy and pride in their hearts, humingi pa rin tayo ng counsel, ng advice sa kanila tungkol sa mga bagay ng buhay. Amen? Kontra po sa iba na hindi na tayo kumukonsulta sa kanila kahit able pa and sound pa ang kanilang judgment and mind. Of course, kung ang mga magulang na natin hindi na kaya mag-isip, makakalimutin na, yan, pwede ka nang hindi humingi ng advice. Pero kung yung magulang mo ay matibay pa ang pag-iisip, sound pa ang mind, sound pa ang judgment, then kapatid, give joy and pride to their hearts by asking them for advices, kahit sa mga maliliit na bagay. Amen? Because para sa kanila, may silbi pa sila sa buhay mo. Amen? Kapatid, huwag po nating isipin na alam na natin ang lahat dahil mas nakapag-aral tayo, mas updated ang ating knowledge sa mga bagay-bagay kaysa sa ating mga magulang. Because again, gaya ng paulit-ulit kong nasasabi kanina, the truth still remains that if our parents are still able mentally and sound pa rin ang kanilang mind and kanilang judgment, they can still offer their wisdom in certain things because of their experiences in life na wala pa tayo or kulang pa tayo. Amen po ba? Alam niyo, baka magugulat kayo, they usually offer something unique. Minsan magugulat ka na lang, hindi ko naisip yun ah. Hindi mo nga maiisip yun kasi hindi mo pa yun napagdaanan. Amen? And again, kapag ginagawa po natin ito, nakapagbibigay po ito ng kaligayahan at ng pride sa kanilang mga puso. For example po, magbigay tayo ng example. Si Mama. Ngayon si Mama, may tungkod na yan. Sabi nga natin, Marian, ilang taon na si Mama? Sabi ko, mag-80 na yan next year. Mahina na pala yung katawan niya. Yes, mahina ang katawan. Pero alam ninyo, kung meron pang on the spot para sa kanya, yun ay ang pagluluto. On the spot pa rin sa pagluluto. At marami ang pagkain na hindi namin alam lutuin. Marami ang secret na mga pagkain, mga secret na timpla, na siya lang talaga ang pwedeng magluto. At kung gayahin man namin ni Jackie, hindi namin magagaya kasi siya lang ang may expertise sa mga pagkain na yon. Kaya, ang ginagawa natin is what? Kung meron akong gustong kainin, at alam ko yun ang expertise niya, sabihin ko, magluto ka. Pakiluto ito. O kaya turuan mo ako paano lulutuin ito. No? And I know it brings joy and pride to their hearts. Amen? Ano po ba yung mga pwede pa nating example? Kunyari si Mama Neng. Saan ka ba expert, Mama Neng? Expert to sa pananahe. Diba? Kaya kahit mga fashionista na yung mga anak nito, at kaya naman bumili ng RTW, abay, maganda pa rin sa puso ni Mama Neng. Nalalapit si Diday sa kanya na, Mang, may party ako mamayang gawin. Gawan mo ako ng gown ngayon na. Diba? May stress yan pero matutuwa siya. Dahil what? Nilalapitan pa rin siya. Amen? Hinihingan pa rin siya ng tulong at advice. Amen po ba? Si Papa Boy, expert yan sa pagiging handyman. Lahat ng pwedeng kumpunuhin. Si Daddy Loy, lahat ng pwedeng kumpunuhin. Lapitan nyo yan. Kahit kung minsan pumapalpak sila sa pagkukumpuni, lapitan nyo pa rin, talagang gano'n ang buhay. Kung minsan pumapalpak. Kaya nga lapitan nyo at tanungin nyo, paano hindi papalpak sa pagkumpuni? Di matuturuan na tayo. Di ba? Mga kapatid, remember, our parents, kahit matanda na sila, they still have the experience and the expertise on certain things in life. At huwag tayong magmagaling. Lumapit pa rin tayo sa kanila at humingi ng advices and ng counsel. Amen? Alam po ninyo, bilang parent myself, it brings me joy kapag si Yomi in the past would ask me to do something. Sabi niya, paano ba to, Tay? Or kaya during yung kanyang mga senior high school years at itong bago pa lang na nagka-college years, sasabihin niya, Tay, ikaw gumawa ng assignment ko.
Lalo na pag ang question is about faith and ministry. Sa akin niya pinapasa yun. So niya, tay, ikaw gumawa ng essay. No, huwag ka maingay. Ikaw ang gumawa. No? And it brings me joy and pride dahil ina-acknowledge ng anak ko na ito ang expertise ko at makakatulong ako sa kanya. Amen? Hindi yung, minsan may mga anak tayo, lumalapit lang sa atin, paghihingi ng baon. Meron ba kayong mga anak na ganon? Ha? Wala meron? Meron. Di ba hindi yun nakakatuwa, nakaka-stress yun? Yung naaalala ka lang pag kailangan ng baon, kailangan ng pantuition, kailangan ng pang-project. Doon lang tayo naaalala. Naku po, nakaka-stress po yun. No? Kaya kapatid, mga anak, let's still honor our parents by asking and listening to their advices or counsel. Matanong ko nga po kayo, alam nyo ba yung expertise ng parent nyo? Sigurado kayo na expert yung parent nyo sa ganyan. Then, nanay, yes, tatanungin mo yung patay. Tanungin mo. Mag-ask ka pa rin ng counsel pag may time. Amen? And look at their eyes. It will surely brighten. No? Kapag nilapitan mo at nagtanong ka lang, Ma, Pa, ano ba to? Pagkapirahan, lapitan mo yan si Ayan. Kasi taga-bangko, so expert yan mag-compute. Di lapitan mo pa. Paano ko ba pagkakasahin itong baon ko? Paki-compute nga. So let's do that. It's a very simple thing, and yet it will bring a lot of joy and pride to our parents' hearts. And when we do that, it will be very satisfying also on our part. And ang promise ng Lord, we will have full and well life. Amen? Pangalawa, which is ito medyo mabigat. Pangalawang bagay na dapat natin gawin is to forgive. How to honor our parents? Forgive. Tama po. Paano natin mabibigyan ng honor, dangal ang ating mga magulang? Pangalawang bagay, patawarin natin sila. Ano po ang sinabi ng Matthew 6:14-15? Your heavenly Father will forgive you if you forgive those who sin against you. But if you refuse to forgive them, God will not also forgive you. Napaka-simple and clear ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, ang Diyos nating Ama sa langit ay magpapatawad sa ating mga kasalanan kung nagpapatawad din tayo sa mga taong nagkasala sa atin. At ang sabi niya, kung ayaw nating magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Sino po ang gustong maranasan ang kapatawaran ng Panginoon? Then forgive those who have sinned against you. Kasama yung ating mga parents, of course. Let's face it, wala pong perfectong parents. Tama po ba? Meron po bang perfectong magulang dito? Magpapamentor ako. No? Walang perfectong magulang. I know that because ako po ay isang parent na nakakagawa ng marami ring pagkakamali. And naniniwala ako, magkakamali pa rin ako as a parent. I just pray na hindi masyadong marami lang. No? Pero magkakamali ako bilang isang magulang because una, wala namang eskwelahan kung paano maging magulang. Wala namang kurso kung paano maging mabuting parent. Tama po ba? We just learn along the way. Paano tayo magiging mabuting magulang? And dahil po sa ganito, makikita natin na many times or there will be times na masasaktan natin ating mga anak. Tama ba? There will be times that we will offend our children. Masasaktan natin maybe physically, masasaktan natin maybe emotionally, masasaktan natin maybe financially. Masasaktan natin We will hurt our children one way or another because of our being imperfect as a parent. Pero kapatid, as followers of Christ, kung tayo man po yung anak na nasaktan in the past, kung tayo man po yun, ang sabi po ng Panginoong Jesus, it is our responsibility to forgive our parents in the same way that we have been forgiven by God. Lahat po tayo nasaktan ng ating mga magulang. Tama ba?
Lalo na yung mga laging napapalo dito nung maliit. No, sigurado, kuminsan hanggang ngayon, naaalala mo pa yon, di ba? Meron po bang nasilid sa sako dito at ibinitay sa langka? Meron po ba? Ha, meron ba? Sana wala namang ganon. Kasi may social worker tayo dito, patay kayo. No? Meron po ba dito yung talang napalo ng todo-todo? Meron, di ba? Nabitay ka sa langka, Neil? Palo ng todo-todo? Oo, kasi kahit ako magulang mo, malamang mapapalo din kita sa kakulitan mo. Napagsabihan tayo ng masakit sa ating mga parents. Tama? So lahat po tayo may mga wound sa ating mga puso na dala-dala mula sa pagkabata. Pero ang tanong, kapatid, kamusta na? Have you forgiven your parents for the wrongdoings that they have done to you in the past? Napatawad mo na ba yung magulang mo? Baka kasi mamaya, winawala-wala na lang natin, basta okay na yun, basta okay na yun. No! We need to really forgive them kung gusto nating mag-move forward sa buhay. Kung gusto nating ma-heal sa buhay natin. Remember Colossians 3:13. Ano po ang sinabi ng salita ng Diyos? Be gentle and ready to forgive. Never hold grudges. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others, and it includes our parents. Ito lang po ang isang kaparaanan para tayo ay magkaroon ng mapayapang buhay, masayang buhay, makabuluhang buhay, ang magpatawad sa mga pagkakamali na nagawa ng ating mga magulang sa atin. Amen? Kung gusto talaga natin na mapayapa at masayang buhay, release forgiveness to our parents. I remember, Sister Eva, ilang beses siya nag-share sa atin sa galit at sama ng loob niya with her father while she was growing up. Narinig na natin testimony niya, di ba? Na galit siya kay Papa, ba tawag mo? Kay Tata. No, nung buhay pa si Tata, galit talaga siya. Masama talaga ang loob niya. Graduate na lang lahat siya sa college, masakit pa rin ang loob niya. Magalit pa rin siya. But then, when she came to know the Lord, she has learned to forgive Him. Yun yung testimony niya. Nung nakilala niya na ang Panginoon, unti-unti, di naman kasi biglaan unti-unti, napatawad niya na si Tata. Even to the point na siya na ang nag-alaga kay Tata bago siya namatay. That for me is a real show of forgiveness. Yung iba kasi sa atin, sabi natin, okay, napatawad na, pero nung matanda na, bahala ka sa buhay mo. So, may problema. Kaya nga, believe po ako sa mga anak na ganoon. No? Guys, Sister Eva, no? Hamak mo, napatawad niya, tapos, nung matanda na at may sakit na, siya pa ang nag-alaga bago namatay. That is real forgiveness. Naalala ko lang ngayon, kaya medyo naiyak ako I hated my father. Period. At nung patay na siya at ililibing siya, sabi ko sa kanya doon sa kabaong niya, yan ang napala mo, buti nga sa'yo. Totoo yun, maaaring dito alam ni Mama. But when I look at the coffin, sabi ko lang sa kanya, ano ka ngayon? Yan, napala mo. Buti nga sa'yo. At nung araw na ililibing siya, yung ibang Christian na kamag-anak na sa likod ko, siguro di-reveal sa kanila ng Lord na nandun pa rin yung galit ko. Bigla sinabi lang ng tita kong isa, sabi niya, alisin mo na yung galit mo. Magpatawad ka na. Sabi ko, wala naman akong galit. Wala akong... Meron. Wala, meron. And it took many years para mawala talaga. Every time practice ko, bawat naraalala ko I will just say, Lord, I forgive. I choose to forgive. Lord, pinapatawad ko na siya. Lord, pinapatawad ko na. Hanggang dumating yung point
na nakasabi ko sa sarili ko na sana buhay pa si Daddy, makita niya ako ngayon. I know he will be proud. Kasi gusto niya rin ako magpastor noon sa Iglesia ni Cristo nga lang. Isa yun sa ayaw ko sa kanya. Pinipilit niya ako i-enroll sa New Era College kasi bagay daw ako magministro. Sabi ko, mag-artista na lang ako, Daddy. Huwag na lang ako magministro. Kaya sabi ko, wow, napatawad ko na pala si Daddy kasi dumating na yung point na bigla, na-miss ko lang. Although wala namang kamis-miss sa kanya. Totoo yun, wala naman talaga nakakamiss-miss sa kanya. Pero dumating pa yun, sabi ko, sana no, buhay pa si Daddy. Para, salamat po. Para makita niya kung ano na yung nangyari sa anak niya. Amen? Mga kapatid, isang paraan talaga ito. If we are really looking for a life of peace and joy, nagkasala man yung mga magulang natin sa atin, patawarin na po natin. Hindi man agad-agad. Sige, araw-araw. Pag naiisip mo at nanggigigil ka sa Kanya, sabihin mo, Lord, I choose to forgive. Kung hihintayin kasi natin yung feeling na nakapatawad tayo, hindi na dadating yon. It begins with the will. Choose to forgive. Kaya nga tingnan niyo, Sister Eva, dahil doon, pinagpala yung buhay niya. Alam niyo ba, nanalo siya na Best Home Manager ba ng buong Region 9? At ngayon po ay candidate siya as National Manager sa DSWD. Do you think mangyayari yon kung nagdumot siya? Nagkimkim siya ng sama ng loob? I don't think so. Kaya nga kahapon, I was chatting with someone na may issue sa mga magulang niya. May kachat po ako kahapon. At ang sabi niya sa akin, Pastor, mabuti pang namatay na lang itong mga magulang ko. Kasi wala naman silang naitulong sa aming magkakapatid. Kung ano kami ngayon, bunga lang ito ng pagsusumikap namin. Ramdam ko yung galit at sama ng loob sa mga magulang niya, pero gulat na gulat ako sa sinabi niyang yon na sana namatay na lang itong mga magulang namin. Kung Bisaya pa, waman sila'y pulos. I was so shocked, hindi ako nakaimik agad. And to think, ang sama na ng loob nila is, hindi sila na-providean sa pag-eskwela. Yung mga ganon, parang napabayaan lang sila. Sabi ko nga, alam mo, maaaring marami kang reason para magtampo at magalit sa iyong magulang. Pero I don't think enough reason yun para sumpain mo yung magulang mo. Sabi ko sa kanya, maaaring mapera ka na ngayon, pero alam ko, dahil puno ng galit yung puso mo, kulang pa rin ang buhay mo. Amen? Remember, ano ang sinabi ng Leviticus 20 verse 9? Leviticus 20 verse 9. Anyone who curses his father or mother shall surely be put to death, for he has cursed his own flesh and blood. Matthew 15:4. Honor your father and mother, and he who speaks evil of or insults or treats improperly father or mother is to be put to death. Tignan po nating mabuti ang salita ng Diyos. Mula pa sa lumang tipan, ipinag-utosan ng Panginoon na kung may mga anak na suwail, bagay silang patayin. And dumating ang panahon ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, kung magsasalita ka ng masama o insultuhin mo ang iyong mga magulang, dapat kang mamatay. Kapatid, napakalaki po ng pagpapahalaga ng Panginoon sa ating mga magulang. God treasures parents and the lives of parents. Maging mabait man sila na magulang or hindi, tayong mga anak, lalo na po tayo na mga Kristiyano, lalo na po tayo na follower ng Panginoon, we still have to honor our parents in the Lord. Amen?
Kaya nga po, kung talagang gusto nating maranasan ang buhay na may, may kaligayahan, may kapayapaan, the full life, forgive your parents. Maaring mahirap, pero kailangan umpisahan natin. Magpatawad tayo. Muna siguro sa ating isipan, sa ating will, until dumating na yung panahon na nahil na ang sugat sa ating mga puso at nakapagpatawad na tayo. Amen? And pangatlo po, na praktikal na kaparaanan para mai-honor natin ating mga parents is to care for them. Alagaan natin sila. Care for the things that they care for. Ano po ang sabi ng 1 Timothy 5:8? Anyone who fails to provide for his relatives, and especially for those his own family, he has disowned the faith by failing to accompany it with fruits, and is worse than an unbeliever who performs his obligation in these matters. Kapatid, napakaklaro ng salita ng Diyos. Kung tayo daw nagkiklaim na Christian, follower of Christ, and yet, we fail na alagaan, we fail to provide para sa mga pangailangan ng ating mga magulang, lalo na kung matatanda sila, mas malala pa daw tayo sa mga hindi mananampalataya. Because reality is, may mga hindi pananampalataya na grabe mag-alaga sa kanilang mga magulang. Amen? So as believers, as Christians, as one who are seeking the full life, kapatid, let's care for our parents. And this is true lalo na pag dumanating na yung katandaan ng ating mga magulang. Kung mapapansin po natin, roles change sa buhay. Tama ba? Kung mapapansin natin, dati nung maliliit tayo, sino nag-aalaga sa atin? Parents. Sino papalit ng lampin? Parents. Sino naghuhugas ng puwet natin? Parents. Sino nagpapaligo, nagpapakain sa atin? Parents. Sinong umaalalay, nagtututor? Parents. Lahat parents when we are growing up. Tama po ba? But then the roles change habang tumatagal ang panahon. Nakikita natin na babaligtad na ang mga role. Dumarating yung punto na ikaw na anak ang mag-aalaga naman sa iyong magulang. Gaya na nangyari kay Eva. Ikaw na anak ang kuminsan mag-change ng lampin niya or diaper niya. Hindi niya na kaya. Amen? Darating yung punto na ikaw na rin ang magpapakain, magsusubo sa kanya kasi hindi niya na kaya. Darating yung punto na ikaw na magpapasensya sa kanya kasi ang kulit-kulit na niya gaya nung kakulitan mo nung maliit ka. Amen? So we need to do this. We need to care for our parents. And as adults, it's our privilege to return some of that care. Ano po ang sinabi ng 1 Timothy 5:4? But if a widow has children or grandchildren who are adults, see to it that these first learn to show great respect to their own family as their religious duty and natural obligation, and to compensate their parents or grandparents for their upbringing. For this is acceptable and pleasing in the sight of God. Katanggap-tanggap at maganda sa paningin ng Diyos kung tayo na mga anak ay siyang nag-aalaga, nagke-care, nagpo-provide sa panahon na matanda na at mahina na ang ating mga magulang. Amen? Kapatid, it will bring joy and honor to our parents. If ngayon na malaki na tayo is tumutulong na tayo sa gawaing bahay. Tama ba mga magulang? Di ba nakakatuwa yun? Pag nakikita mo yung anak mo, kunyari si Shag, sabi niya, Pastor, malilate ako. Bakit? Maglalaba po ako. Ay, wow. Sabi ko, akong parent na ito, nakakatuwa naman. No? Hindi yung graduating na siya, si Eva pa yung naglalaba ng brief niya. Hindi ba? Nakakainis yung ganon. Tama po ba? Baka naman po merong anak dito na ang laki-laki nyo na, nagpapalaba pa kayo ng underwear sa nanay at tatay nyo. I rebuke you in Jesus' name. No? Nakakatuwa po sa puso ng magulang. Tumatawa si Daddy Loy. Nakakatuwa po sa mga magulang kung yung mga anak natin na malalaki na,
ay tumutulong na sa ating mga gawaing bahay. Kumukuha na yung mga ibang responsibilities sa bahay. Mula sa simpleng, Ma, ako na maghugas ng plato. Ma, ako na maglilinis. Ma, ako na maglalaba. Ano pa? Ma, ako na magsasaing. Ma, ako na magpaplansya ng damit. Ano pa ba? Mga simpleng bagay, mga anak, simple man ito, pero we don't know what joy and pride that brings to the heart of the parents. Ako nga, minsan, pag umuwi si Yomi, sabi niya, Tay, ako maglalaba. Huh? Wow. No, siya daw maglalaba. Hala, labhan mo yan lahat. No? At mahilig siya maglaba. Mahilig siya maglaba. No? Kaya natutuwa ako pag uuwi siya kasi merong nang maglalaba. No? Mahilig bumili ng ukay-ukay, diretso sa labahan. No? Mahilig maglaba. No? Mga anak, what is the care of our parents for us, lalo na yung mga estudyante, ang makatapos tayo ng pag-aaral? Give it to them. If you really want to honor your parents, tapusin nyo ng mabuti ang pag-aaral nyo at kung kaya, kumuha ka ng medal. Sigurado parang itinataas sa alapaap yung nanay at tatay mo. Huwag mong bigyan ng birth certificate, masakit sa puso yun. Natawa si kay Nonoy. Nag-aaral ka, diploma, wag birth certificate nang ibigay mo. Amen? At kung ikaw naman po ay may trabaho na or may negosyo na, masarap sa puso ng magulang na sabi mo, Ma, Pa, simula ngayon kasi may trabaho na si Junior, ako na ang sagot sa kuryente. Di ba? Ako na ang sagot sa tubig, ako na ang sagot sa groceries. Malapit na si Eva dyan. Di ba? Gagraduate na kasi si Shag. No? Tandaan mo, Shag, ha? Yung anything na makakagaan sa buhay po ng mga parents, sigurado ikagagalak at ika-proud nila. Si Ate Ikit nga last kailan ba yan? Nag-tour yan. Taray. Sabi ko, wow, sana all. Saan ka nag-tour, te? Nag-tour sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Singapore, at kung saan-saan pa. Sabi ko, aba, nakaka-proud naman yung ganon. Di po ba? Na huwag nyo naman isipin na kailangan nyo kaming i-tour. Kahit naman sa Dipolog, dalhin nyo kami, masaya na kami doon. No? Kung doon lang naman ang kaya nyo di ba? Masaya na ang parent noon, i-treat nyo sa Jollibee. Nako, ang saya-saya na nung magulang mo noon. Alam po ba ninyo, hindi ko malimutan minsan na sabi ni Yomi, ewan ko kung biro niya yon. Sabi niya, Tay, huwag ka muna magkakasakit wala pa akong trabaho. Hindi ako magkakasakit. Magkatrabaho ka lang. Take care of our parents. Make them happy and proud. Because alam po ninyo, honoring our parents is one of the most fulfilling experiences na magkakaroon tayo bilang anak. Amen? Mga kapatid, napakarami pa pong practical ways paano natin i-honor ang ating parents. Pero let's concentrate muna sa tatlong ito na I believe madalas hindi natin napapansin. Ano po yun? Ask and listen to their advice or counsel. Huwag kang magmarunong dyan. Magtanong ka sa kanila para makaiwas ka sa kapalpakan. Pangalawa, patawarin nyo na po sila. Ano man yung nagawa nila sa'yo, forgive them. And pangatlo, take care of them. Kahit hindi pa sila matanda, alagaan mo na. Ibigay mo na yung nakakatuwa sa puso nila. In these ways, we bring unspeakable joy to their hearts and honor them. And again, St. Paul says, honor, esteem, value as precious your father and your mother, and be respectful to them. This is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may have a long life on the earth. Mga kapatid, wellness and long life awaits those who live to honor their parents. Amen? Tumayo po tayong lahat. Mag-isip na po kayo ng kaparaanan kung anong gagawin nyo sa inyong mga magulang pag-uwi. Paano nyo ba sila mapapasaya? Di ba may banda ang pangalan MYMP? Make Your Mama Proud.
unfair sa papa, no? Dapat merong MP. Make your papa proud. Or make your parents proud. Because again, if we learn to honor our parents, ang pangako ng Diyos, mahabang buhay ang susunod sa atin. Amen? Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita ngayong umagang ito. Salamat sa pagpapaalala, sa pagtuturo, kahit sa pagre-rebuke. Dahil sa totoo lang, 3 pa lang yun ang pag-usapan namin, pero kulang na kulang kami sa 3 yan. Especially, Lord, kung meron pa sa amin dito ang may sama pa ng loob or galit sa aming mga magulang, dahil sa kanilang mga lapses, mga kakulangan sa buhay namin, Lord, I just pray, give us the grace to release forgiveness sa aming mga magulang. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapagpatawad so that we could move forward in life. Ang hindi pagpapatawad ay hadlang para sa pagpapala at higit sa lahat, hadlang para patawarin din tayo ng Panginoon. So God, help each one of us. Yung may mga issues pa sa parents, help us to release forgiveness and to begin to honor them by speaking life to them. Lord, yung kausap ko kagabi, tulungan niyo po siya na makapagpatawad. Bawiin niya yung sinabi niyang sumpa sa kanyang mga magulang. Let them realize yung katotohanan na hindi mo gusto ang isumpa ang mga magulang. Ang iyong kalooban ay mahalin sila, irespeto sila, alagaan sila. Tulungan niyo po kami magawa ito para sa kapurihan ng iyong pangalan. In Jesus' name. Amen. And amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.